32 million Filipinos want Marcos dead. Yun. Pati yung si Lisa, pati yung si Tamba. 32 million, galit eh. Yes, yung tatlong yan. Ba't naman di kayo gustong patayin ng mga tao? Eh, gago kayo eh. Yes. Namamatay ang Pilipino sa baha. Namamatay sa taas ng presyo. Nagugutom. Ba't di kayo papatay ng Pilipino? Sabi sa inyo, pustahan tayo. Tali kayo sa luneta, sa flagpole. Tignan ko. Kayong tatlo. O tali kayo dyan. Kasama yung iba yung congressman, mga senator. Sige, dyan kayo. Hubo kayo dyan. Pupunta. Siguro, mauubos yung aspilin ng Pilipinas eh. Pag yung OFW, uwi pa para makatusok lang sa Yes, inyo. true. Totoo naman yan. Sa galit ba ng taong bayan? Ngayon, kay Inday Sara, yung ano niya, na may Oplan Romanov, Yes. ubusin, kabila naman. Pinapasama Ini-spin ngayon ng ano kasi, ng prosecution, Inday Sara na ang naman. may threat, si Marcos. Yes, true. Inday Sara, ang nag-invento ng Romanov, uubusin ng Marcos. Papatayin. Baliktad eh. Baliktad talaga nila, napakawalang... Walang niya yung ginagawa nila. Binabago nila yung context. But just the same, okay. Kaya papapatay siya ni Inday, may kinusap, walang kinusap. I don't give a shit. Yes. Stop your political opponent na ang taas sa rating, nainggit ka, negative ka dito, pero kontrolado mo yung pera ng taong bayan, Yes, kontrolado mo yung Congress, dapat kontrolado mo yung siya Senado i-impeach majority, kontrolado mo yung Supreme Court, question mark, kontrolado mo yung Ombudsman, lahat eh, AFP, PNP, NBI, lahat. Nakurap mo na lahat eh. Kontrolado mo, negative ka, and yet, ikaw ang hindi na-impeach. Dapat siya yun eh. Eh, di ka impeach sa Congress eh. Bayad mo eh. Yes, hawak nga What nila. kind of stupid system do we have? And if we are protecting the interest of the Filipino people, putang na, may mali doon sa sistema natin. Yes, sobrang And we mali. better correct it. So, ayan, di ba? Tama yung sinasabi ni Captain Dado. 32 million na Pilipino, yung mga bumoto kay BP Sara, na nadagdagan pa dahil sa kabangagan ni Marcos Jr. Ang gustong umategi na kayo. Kasi nga sobrang galit, yun yung sinasabi. Kaya kahit sinasabi nyo na may mga bantaban, may bantaman o wala dyan sa presidenteng yan, napakadaming galit yan at gusto na yung mategi. Ang sinasabi nga nila, sana ma-overdose na di ba? Kaya grabe. Sabi nga niya, italin niyo sa luneta kahit isang tusok ng karayom, talagang mauubos ang pantusok kasi nga napakadaming galit niya sa mga taong yan. Kaya kahit anong gawin niyo kay BP Sara, maling-mali yung sinasabi niyo na akalain mo yung binabaliktad pa talaga nila yung kay BP Sara, samantalang si BP Sara talaga yung nanganganib. Kita naman sa ginagawa nila, pinakulungan nila si PRRD eh. Tapos lahat ng mga Duterte, pinapakasuhan nila. Tinatanga talaga nila yung mga tao, grabe. Yung sinasabi nga ito ni Captain Dado, tama na maling-mali, bulok na bulok yung sistema ngayon na dapat ay maitama. Kasi nga, pag nagtuloy-tuloy, kawawa yung next generation, akalain mo yan. Si BP Sara ang pinakamataas ang trust rating, simula't simula. Hindi mo lang nakapantay si Marcos Jr. Tapos ngayon si Marcos Jr. negative na. Diba, parang sino ba yung dapat na ma-impeach dyan? Diba dapat yung negative na? Tapos ganyan ang ginagawa. Maling-mali na. Talagang sobrang sama na nangyayari sa Pilipinas. Kaya dapat to talagang matapos at mapigilan na. Grabe. Ang tindi. Your political opponent na ang taas sa rating, nainggit ka, negative ka dito, pero kontrolado mo yung pera ng taong bayan, kontrolado mo yung Congress, kontrolado mo yung Senado majority, kontrolado mo yung Supreme Court, question mark. Kontrolado mo yung Ombudsman. Kontrolado na niya lahat eh. AFP, PNP, Tinatakot eh. NBI, lahat. Natapos Nakurap mo na lahat eh. Mm. Kontrolado mo, negative ka, and yet, ikaw ang hindi na-impeach. Yes, maling-mali, di ba? Eh, di ka impeach sa Congress eh. Bayad mo eh. Yes, nasa What kind of stupid system do we have? Sobrang sama And if na we are talaga. protecting the interest of the Filipino people, putang na, may mali doon sa sistema natin. Meron talaga. And we Maling-mali na better talaga. correct it. Kaya, beware. Paalala, yung Romanov, pinatay lahat yung pamilya. Yes, yun Yung ibig sabihin nung walang baste, walang titira. hindi threat na patayin kayo, tanginan yung gago. Ang ano doon is yung komunista makapag-take over and then Yes, hindi tsugihin katiwalaan yung mga komunista mawala yan. yung pagka-royalty, mawala yung pagka ano ninyo. Kala ninyo okay lang tapos gano'n. Tratratin kayo isang gabi.
Yun. Ubos. Ngayon, kay Inday Sara, yung ano niya, na may Oplan Romanov, ubusin, kabila naman. Ini-spin ngayon ng ano kasi, ng Yes, prosecution, binabaliktad. na ang may threat, si Marcos. Inday Sara, ang nag-imbento ng Romanov, uubusin ng Marcos. Papatayin. Yes. So, baliktad eh. True. Binabaliktad talaga nila. Lahat Walang ng nga yung ginagawa sinisisi nila. sa iba. Binabago nila yung context. But just the same, okay. Kaya papapatay siya ni Inday, may kinusap, walang kinusap. I don't give a shit because Yes. 1 million, 2 million, 32 million Filipinos Napakadaming want tao. Marcos dead. True. Pati yung si Lisa, pati yung si Tamba. 32 million, galit eh. Ba't naman di kayo gustong patayin ng mga tao? Eh, gago kayo eh. Namamatay ang Pilipino sa baha. Namamatay sa taas ng presyo. Nagugutom. Ba't di kayo papatay ng Pilipino? Sabi sa inyo, pustahan tayo. Tali kayo sa luneta, sa flagpole. Kahit Tignan mo. sasampal lang. Kayong tatlo. Ang daming sasampal O, tali kayo yan. dyan. Kasama yung iba niyong congressman, Alien mga senator. sampal. Sige, dyan kayo. Hubo kayo dyan. Puputan. Siguro, mauubos yung aspili ng Pilipinas eh. O ba, piso-piso, isang aspili. Isang tusok na ganyan. Fundraising. Baka yung OFW, uwi pa para makatusok lang sa inyo eh. Yes, totoo yan. Sa galit ba ng taong bayan? Kaya nga ano eh. We have to change the system. Yes. Seriously, we have to change the system because we're spending 100 billion. And that's stupid. Banatan na lang natin ang performance evaluation. Ganun na lang, Ganun systems. na lang. Ayusin lang Kasunod natin. niya, negative na. Wala Fit, na dapat focus, yan. fairness, financial mechanism. I do not see the logic of spending billions of money just to Yes, eliminate sayang a ng pera. political opponent by way of impeachment. Kaya Duterte, the president, the former Ano ba, si president, PRRD may puso. is an intelligent president. Wala na dapat yan si Lenny kung umuulan President si with heart. PRRD. He doesn't want to eliminate itong vice president niya, si Leni Robredo. Gusto ng mga tao niya, impeach niya eh. Pero hindi, huwag niyong patulan. Huwag niyong stop it. Banat ng Duterte. He's a good man. He's a good president. A real leader. So bad na pinagkalulun dun sa ICC na yan na ng gago na katandem ni Inday. Yes. At walang nagawa ang taong bayan. Bakit? Eh, takot kayo eh. Takot lahat eh. So, ayan, di ba? Grabe. Akalain mo, si BP Sara, sobrang tumaas na naman yung trust rating niya. Tapos, yun, si Bongbong Marcos, negative pa rin, di ba? Yung palang mag-negative ka, ang sama ng record doon, eh, talagang nakakahiya na yun. Kaya nga lang, manhid pa sa manhid at wala talagang kahiya-hiya tong bangag na to sa bagay. Bangag nga eh. Paano mahihiya yan, di ba? Kalain mo yun, hawak pa niya lahat, tapos negative na siya. Anong klase naman yung mga taong, yung mga aso niya na talagang pinaninindigan pa na kahit ganun na ang mga tao, mga galit na sa kanila. At saka yung binabaliktad niyo pa si BP Sara dun sa, sa mga banta-bantang yan. Kung meron diyang maraming banta, yung mga banta sa Duterte, yun yung mga adik, mga makakaliwa, saka yung mga, nasagasaan ni PRRD. Pero yung banta kay Bangag, yan yung mga taong talagang galit na, mga nahihirapan na, as in, may reason para magalit. At mas madami yun. Na talagang hindi kayo pwedeng maglakad sa kalye kasi talagang magagalit, galit sa inyo. Kapag nga kayo iginapos nga sa luneta, kahit sa sampalang, matitegi kayo sa sampalang ng mga tao eh. Sa sobrang galit sa inyo, sobrang ginawa nyo, sabi ko nga, walang kapatawaran yung ginawa nyo yan. Lalo na yung ginawa nyo kay PRRD. Na si PRRD ngayon, wala man siya dyan, kinulong nyo man, siya pa rin yung hinahanap ngayon, lalo na sa mga nangyayari na sinasabi pa ni Junbic na pinaka-safe daw ngayon ng Pilipinas, yung kakapalan ng pagmumukha niya. Kita mo ngayon, ang dami, kawawa naman, yung mga naghahanap buhay na rider, Ganyan yung mga, sabi nga ni Kong Miao, yung mga balita noon, mga natagpo ang tegi na, yung mga masasamang tao, so okay lang. Pero ngayon, yung mga tao mabubuti, mga naghahanap buhay lang, yun, yung laging kinakawawa. Kasi nga, ini-spoil nila yung masasamang tao ngayon. Kita mo, ginagawa pang santo eh. Yung mga yung yumari ng rider, ginagawa na ng santo ng mga ibang page eh.
Kasi nga nababatrip sila eh. Meron ngang gumawa pa ng video na AI na si PRRD, tapos talagang pinagtatanggol pa ni Rizzo Hontiveros yung kasi talagang grabe itong mga tao to, paano ka matutuwa dyan na pinagtatanggol pa nila yung mga taong hindi magandang mga ginagawa. Talagang grabe, di ba nagsakasagutan nga si PRR, sabi niya, wala akong pakialam dyan sa masasamang taong yan, kung gusto nilang pumunta kahit pa sa impyerno. Ang gusto kong iligtas ay yung mga ordinaryong tao na gusto niya maging maayos ang buhay. Sabi niya, so wala po kayong pakialam sa buhay niyo. Ay, wala. Sabi ni PR, tama lang, kasi nga ang kailangan talaga ng Pilipinas, kamay na bakal. Pero kung ganyan nga naman, Diyos me, wala talaga. Sobrang ngayon, talagang makikita mo, sinasabi nila na huwag i-compare. Imposibleng hindi may i-compare dahil nga bangag nga kasi to. Sobrang kasama ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kawawa naman na pag hindi nga ito na bago, kawawa yung mga susunod na generation kasi wala na, ganyan na lang. So, paano kawawa naman ng mga ordinaryong tao na mabibiktima na lang ng mga ganyan, di ba? Tapos yan nga, kung akalain mo yan, Diyos me, yung mga kasamaan nila, ibibintang nila sa mga Duterte, kitang-kita naman yung mga tao yan. Wala lang nga lang makapalag, kaya sinasabi nga ni Captain Dado, walang pumalag kasi nga mga takot. Kasi nga, kung hindi ka naman kakasuhan, talagang gigipitin ka, di ba? Kung may konti kang negosyo, tapos gigipitin ka. Dahil laki nga naman, saka kung kakasuhan ka, kahit na nga hindi to yung kaso, ang laking abala pa din nun. Kaya talagang takot. Karamihan ay takot. Ang matitibay lang talaga, yung mga nagpakulong na. Yung mga yun naman, ilalaban pa rin yun hanggang dulo. Kaya grabe, no? Kaya ganito na lang magsalita ang mga tao tapos ayan, kakasuhan na naman nila. Hindi nila masisisi kung ganyan nakagalit ang mga tao.